Kabanata 501, dinala ni Zachary ang 3 bata sa Kindness Hospital. Sa labas ng ward, may isang bata si Zachary sa bawat braso, at ang pangatlo ay nakaupo sa balikat ni Zachary. Para silang mga unggoy na nakasabit sa isang malaking puno. Ang mga bata ay nakatitig kay Charlotte, na mahimbing na natutulog, sa pamamagitan ng salamin na pinto. Habang ang kanyang dalawang kamay ay nasa salamin na bintana, ang mga mata ni Ellie ay puno ng mga luha habang ang kanyang maliit na labi ay nakapaut pataas. Namula rin ang mga mata ni na Robbie at Jamie. Hindi sila naglakas loob na umiyak ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Anak, natutulog lang si Mommy dahil sa pagod, makakauwi na si Mommy after 2 days. Umuwi na kayo para magpahinga, okay. Malumanay na panatag sa kanila ni Reyna. Dr. Langan, anong nangyari kay Mommy? May sakit ba siya? Napatingin sa kanya si Robbie na may namumulang mata habang nag-aalalang tanong niya. Nakangiting sagot ni Reyna, may sipon si Mommy at magiging maayos din siya pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Pati mga bata maaaring magkasipon, kaya hindi ba normal para sa mga matatanda na siponin din? Ito ay hindi seryoso, kayo ay hindi kailangang mag-alala. Naramdaman ni Robbie na may mali nang iangat niya ang kanyang ulo para tingnan si Zachary at nagtanong, sipon. Hindi ba sinabi ni Uncle Zach na nasaktan si Mommy? Natigilan ang ekspresyon ni Zachary dahil hindi siya magaling magsinungaling, lalo na pagdating sa mga bata. Iyon. Huminto siya saglit pagkatapos ay nagbigay kaagad ng dahilan sa pagsasabing, iyan ay dahil siya ay nilalamig at masama ang pakiramdam, kaya natapilok siya at nasugatan ang sarili habang naglalakad. Nakakaawa si Mommy. Hikbi, sumasakit ang puso ni Ellie para sa kanyang ina. Nakalabas ang ibabang labi niya at siya ay nagsimulang umiyak ng malungkot. Gusto kong pumasok at makita si Mommy. Pwede ba kaming pumasok? Kinakabahang tinapik ni Jamie ang salamin na bintana. Mas mabuting huwag na kayong pumasok dahil mahina si Mommy ngayon at kailangan niya ng kaunting oras. Gusto niyo bang istorbohin si Mommy, di ba? Mahinang payo ni Reyna. Pero, kahit medyo nadismaya si Jamie, tumanggaw siya dahil talagang nagmamalasakit siya sa kanyang ina. Sige, hindi ko iistorbohin si Mommy. Tinakpa ni Ellie ang kanyang maliit na bibig upang pigilan ang kanyang sarili sa pag-iyak ng malakas ngunit patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha sa mga pisngi. Gumaan ang pakiramdam ni Zachary nang sa wakas ay nagawang suyuan ni Reyna ang mga bata sa katahimikan. Sige, oras na para bumalik at matulog. Ayaw niyang gisingin ng mga bata si Charlotte dahil sa wakas ay nakatulog na ito. Kung nagising siya at nagsimulang magpakabaliw tulad ng dati, hindi lang iyon ang makatatakot sa mga bata kundi siya ay magdurusa rin. Kung gayon, bibisitahin ba natin si Mommy bukas? Tumagilid ang ulo ni Robbie habang tinanong si Zachary. Basta maganda ang ugali nyo, pwede tayong bumisita kay Mommy pagkatapos nating kumain ng hapunan nyo. Wala nang magulo, binuhat ni Zachary ang 3 bata at umalis. Okay, magiging okay ako. Saad agad ni Jamie para makita ang kanyang ina. Ako rin. Itinaas ni Ellie ang kanyang munting chubby arm habang saad niya. Gayunpaman, sa takot na baka mahulog siya, niyakap niya agad ang ulo ni Zachary. As the eldest of the bunch, Robbie uttered, I'll look after them. Uncle Zach, thank you for taking care of Mommy. Susuklian namin ang kabutihan mo kapag nagising na si Mommy. Ang pinakamahusay na paraan upang mabayaran ako ay ang pagiging masunurin. Natakot si Zachary na baka makagawa na naman sila ng gulo muli. Magiging masunurin kami. Saad agad ni Robbie. Ako rin. Hindi na ako hahagis ng sapatos. Nahihiya namang sinulyapan ni Jamie si Zachary habang marahan na humingi ng tawad. I will not rub my tears and snot on you too, pilit na singhot ni Ellie habang inaamin iyon. Sandaling natulala si Zachary saka siya nagsalita, magandang mga anak. Buong oras silang 3 ay nagkakagulo bago nila nakita ang kanilang ina, at pagkatapos nila sa wakas ay nakita na siya, medyo gumaan ang pakiramdam nila. Bago niya namalayan, nakatulog na ang mga bata sa mga braso ni Zachary.
Sa takot na mahulog, hinawakan ni Ellie ang buhok ni Zachary gamit ang kanyang dalawang kamay at ang kanyang maliit na katawan ay nakasandal ang kanyang ulo habang siya ay natutulog. Mabilis na iniabot ni Zachary si Jamie, na mahimbing na natutulog kay Ben at si Robbie kay Reyna, saka siya maingat na kinarga si Ellie. Gamulong si Ellie at humarap sa kanya. Hinatak ng maliliit niyang mabilog na kamay ang shirt niya habang natutulog siya. Dr. Langan, ibaba mo ako. Kaya kung maglakad mag-isa, si Robbie ay palaging napakahusay, maganda at maunawain na bata. Mukha siyang mature kumpara sa mga batang kasing edad niya. Pagkababa niya ay naglakad si Reyna sa tabi niya habang hawak ang maliit niyang kamay. Habang karga-karga si Jamie, nanginginig si Ben matapos maalala ang paghampas sa kanya ng batang ito gamit ang maliit nitong katad na sapatos noon. Hindi niya maisip kung gaano siya katakot paglaki. Kasabay nito, habang nasa mga bisig ni Jamie, nahihiyang tumingin si Fifi kay Ben at ang maliit nitong mga mata ay nanlilisik sa paligid. Iniisip siguro nito kung pupugutan ba ni Ben ang leeg nito matapos itong tumae sa ulo niya kanina. Sinadya itong pinandilatan ni Ben, pagkatapos ay nagmamadaling lumipad si Fifi sa balikat ni Robbie dahil sa takot. Tumingin si Robbie kay Ben, na agad nang umiti sa kanya. Malamang na si Robbie ang magiging tagapagmana sa hinaharap, kaya mas mabuting huwag siyang masaktan. Paglabas nila ng ospital, bigla silang nakarinig ng pamilyar na boses. Mr. Zachary. Lumingon si Zachary at nakita niya si Spencer na nakatayo sa koridor habang nakangiti sa kanya. Hello Mr. Spencer, magalang na bati ni Robbie. Good boy, Robbie, gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Lumapit si Spencer at malumanay na nagsalita. Nandito ako para makita si Mommy. Salamat sa pag-aalala mo. Kahit pagod si Robbie ay hindi niya nakakalimutan ang kanyang ugali. Silly boy, it's my pleasure. Nasanay ka na bang manatili sa bahay ni Uncle Zach? Nag-squat si Spencer pababa at hinimas-himas ang ulo ni Robbie. Magalang na sagot ni Robbie, ayos lang. Pagod na si Jamie at Ellie, Mr. Spencer. Babalik na ako sa kanila para magpahinga na. See you next time. Tinapik ni Spencer ang kanyang maliit na balikat at sinabing, sige, see you next time. Kung may mangyari man, feel free para makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Naka-off ang phone ni Mr. Henry at nasa iyo ang number ko. Nakuha ko, salamat Mr. Spencer. Magalang na sagot ni Robbie. Ibalik mo sila. Inabot ni Zachary si Ellie kay Reyna at lumingon kay Robbie. Sasamahan ko si Mommy sa ospital, pagkatapos ay bumalik upang makita kayo bukas. Maging mabuti. Oo. Tumango si Robbie, tumalikod at umalis. Oo. Kasama ang ilang bodyguard, pumasok sa sasakyan sina Reyna at Ben kasama ang mga bata. Nang makita silang umalis, nakangiting sinabi ni Spencer, Mr. Zachary, gusto mo bang makipag-usap saglit? Ano ang gusto mong pag-usapan, Mr. Spencer? Tumalikod si Zachary at pumasok sa inpatient building. Si Miss Charlotte ang ina ng tatlong bata na ito. Mahinang tanong ni Spencer. Oo, hindi na pinaplano ni Zachary na itago ang katotohanan dahil alam niyang walang kwenta ang gagawin niya. Bilang karagdagan, dahil sa kanya ang tatlong bata, hindi na maaaring tutulan ni Henry si Charlotte mula sa pagiging bahagi ng pamilya. Kung gayon, ang tatlong bata ay sinisikap ni Spencer na osis sa inpa. Pupunan ko si Lolo ng mga detalye pagkatapos niyang magising. Naisip ni Zachary na dapat niyang sabihin kay Henry ng personal ang tungkol sa bagay na ito, at mas mabuting panatilihing mababa ang profile sa ngayon. Noted, paumanhin na istorbo kita. Tumango si Spencer bilang tugon. Dumating si Zachary sa ward ni Charlotte at nakita siyang mahimbing na natutulog. Ito ay dapat na dahil sa mga sedatives. Sumampa siya sa kama at humiga sa gilid niya. Habang yakap-yakap si Charlotte, marahan niyang hinaplos ang magulo nitong buhok gamit ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ay bamulong ito sa kanyang tainga, huwag kang matakot, hinding-hindi na kita iiwan. Sa buong gabi, bagaman ang lahat ay tila kalmado at mapayapa, si Zachary ay nagkaroon ng napakalaking pakiramdam na bumubola mula sa loob.
Para bang nahuhulaan niyang may masamang mangyayari. Habang unti-unting lumilipas ang oras, hindi nagtagal ay umaga na. Matapos maranasan ang napakahirap at mabigat na oras, pagod na pagod si Zachary. Kahit na ang una niyang plano ay alagaan si Charlotte, sa halip, nakatulog siya sa kanyang mga bisig. Nang umagang iyon, bigla niyang naramdaman na may humahaplos sa kanyang pisngi, saka siya tumalon agad at nakita ang magandang mukha ni Charlotte sa harap niya. Sa halip na siya ay baliw at nawala ng kontrol tulad ng nakaraang gabi, ang ekspresyon ni Charlotte ay sa halip kalmado habang hinahaplos ang mukha nito. Gising ka na. Bago pa matapos ni Zachary ang kanyang pangungusap, mapusok siyang hinalikan ni Charlotte. Tila pagkatapos ng insidente, lahat ng pag-aalala ni Charlotte ay nawala. Sa sandaling iyon, gusto lang niya itong yakapin ng mahigpit at halikan. Parang magwawakas na ang mundo at gusto niyang pahalagahan ang bawat huling sandali na mayroon siya. Mapusok ang halik ni Charlotte na lubos nitong kinain si Zachary. Maya-maya, siya ay hindi na napigilan ng sarili nang tumabi ito sa kanya at mabangis na gumanti ng halik sa kanya. Nang umagang iyon, ang kanilang mga kaluluwa ay pinagtagpo ng damdaming ibinahagi nila sa isa't isa. Nakatayo si Reyna sa labas ng ward. Nang kakatok na sana siya sa pinto, siya ay hindi sinasadyang nasulyapan silang dalawa. Napaatras siya agad at sinenyasan ng ibang mga medikal na kawani na huwag silang abalahin. Si Ben at ang kanyang mga tauhan ay kalmadong nagbabantay sa pasukan. Sila ay naging mahiyain at kinakabahan sa tuwing nakakakita sila ng ganoong eksena noong nakaraan, ngunit pagkatapos ng ilang oras, dahan-dahan na silang nasanay. Ang mga sulok ng mga labi ni Ben ay gamulong sa isang mahinang ngiti ng kaluwagan habang ang pinakamasama ay lumipas at lahat ay magiging maayos. Makalipas ang ilang sandali, binitawan ni Zachary si Charlotte na walang gana. Hindi dahil sa ibang tao na nakikita sila sa labas ng salamin na bintana ng ward, at hindi rin dahil siya ay nahihiya. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan ay kababalik lamang ni Charlotte at siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang pisikal na kondisyon, kaya nagpa siyang huminto. Habang kinulong niya ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga kamay at dahan daw ang hinahaplos ang kanyang malambot na labi gamit ang kanyang hinlalaki, siya ay tinitigan ang kanyang mga mata ng malalim at magiliw. Marami siyang gustong sabihin sa kanya, gayunpaman sa sandaling iyon, tanging sinabi niya. Mula ngayon, hinding-hindi na kita hahayaang masaktan muli. Ang mapupulang mga mata ni Charlotte ay puno ng luha habang siya ay tumugon. Pakiramdam ko ay ganoon ako kaloko sa nakaraan, dapat mas pinahalagahan kita. Hindi pa huli ang lahat. Hinalikan siya ni Zachary sa noo. Pumikit si Charlotte at niyakap siya ng mahigpit. Matapos mag-isip ng ilang sandali, siya ay biglang lumakas ang loob at sinabing, may sasabihin ako sa iyo. Ano yun? Hinawakan ni Zachary ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at nagtama ang kanilang mga mata. Huminga ng malalim si Charlotte at dahan daw ang nagsalita, nagsinungaling ako sa iyo. Actually, yung tatlong mga bata talaga. Ang aking laman at dugo. Tama ba ako? Sumingit agad si Zachary. Natigilan si Charlotte habang nakatitig sa kanya. Paano mo nalaman? Sa ilang araw na nawala ka, pumunta si Robbie sa akin para makipag-usap. Ang sandali ni Zachary na naisip siya, ang kanyang puso ay sumasakit. Sabi niya, ang tunay na nagmamahal ng isang tao ay huwag na huwag siyang sasaktan at ang mahalaga kung ano ang mangyari. Nung mga oras na yun, nakaupo siya sa harap ko. Habang nakatingin ako sa kanya, kahit maliit man ang kanyang katawan ay tuwid na tuwid ang kanyang tindig. Ang kanyang maliit na mukha ay kalmado at composed habang ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, at hindi ko maiwasang maalala kung paano ako noong bata pa ako. Biglang may hindi maipaliwanag na pakiramdam sa puso ko at kahit na hindi ako sigurado, naramdaman kong maaari ko siyang maging anak. Pagkatapos noon, hindi sinasadyang nakainom siya ng ilang juice na may kiwi sa loob nito at pagkatapos ay ipinadala sa ospital dahil sa isang reaksyong alergy. Habang iniisip ko na may kakaiba tungkol dito, ipinadala ko ang kanyang sample para sa isang DNA test, at ito siya pala ang aking laman at dugo. Natigilan si Charlotte at medyo natagalan bago siya bumalik sa katinoan.
Ikaw ay alam na. Tapos, kumusta na si Robbie? Malumanay na tugon ni Zachary, he's fine. Since nabigyan siya ng shot, nawala na ang allergy niya noon. Ang tatlong bata ay nananatili sa aking bahay ngayon at nakapaghanda na ako ng isang bagong silid para sa kanila. Simula ngayon, iyon na ang magiging tahanan nila. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa labi habang kinurot ng kamay niya ang baba. Magiging bahay mo rin ito. Bahay ko. Si Charlotte ay lubos na natulala. Hindi niya inaasahan na magbabago ng husto ang kanyang buhay pagkatapos maranasan ang buhay at kamatayang sitwasyon. Nang hindi na kailangang i-crack ang kanyang utak at ipaliwanag kay Zachary, nalaman na niya at ginawa na niya ang lahat ng kailangan. Ako ba ay nananaginip? Napaisip siya sa sarili. I should have thought of this earlier and I shouldn't have misunderstood you. The reason you didn't dare tell me this in the beginning ay dahil masyado akong marahas sa aking ugali, tama ba? Nag-aalala ka na magkakaroon ng maraming hindi mahuhulaan na panganib kung makikipagkasundo ako sa mga bata. Si Zachary ay nakaramdam ng pagsisisi nang isipin kung gaano siya ka-paranoid at karahas sa nakaraan. I'm sorry. Niyakap siya ni Charlotte ng mahigpit. It was my mistake, dapat sinabi ko sa iyo noon. It's alright. It's not too late, we still have time. Habang marahan niyang hinahaplos ang buhok nito, at mahinang sabi niya sa kanyang tainga. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, uuwi tayo at magkakaroon ng engranding kasal. Ang mga bata ay tiyak na matutuwa tungkol dito at matutuwa rin si Lolo. Kasal. Nang marinig ang mga salita ni Zachary, nagpakasawa si Charlotte sa kanyang imahinasyon at inilarawan ang matingkad na ngiti ng mga bata at ang mabait at mapagmahal na mukha ni Henry. Sa pag-iisip na iyon, ang mga labi ni Charlotte ay pumulupot sa isang malawak na ngiti habang mahigpit na niyakap si Zachary. Siya ay sabik na dumating ang masayang araw na iyon. Sa isang segundo, naramdaman niya ang biglaang pananakit ng kanyang braso. Nanlamig agad ang katawan niya habang kumagat at pilit na tinitiis ng kanyang ibabang labi ang matinding sakit. Ibinalik si Charlotte sa sandali kung saan pinigilan siya ng ilang itim na figure at tinurukan siya ng hindi kilalang gamot. Gayunpaman, ang gamot na iyon ay parang isang time bomb dahil naging sanhi ito ng pagkawala ng kontrol sa kanyang emosyon para sa isang matagal na sandali, at sa ibang pagkakataon ay naramdaman niya na parang hinihiwa siya ng kutsilyo at ang sakit ay napakasakit. Labis siyang natakot at natatakot na mapahamak siya ng gamot na iyon. Lalo siyang natakot sa kung anong nakakakilabot na mga bagay na ipapagawa sa kanya ng droga at posibleng saktan ang mga taong mahal niya. What's wrong? Masama ba ang pakiramdam mo? Naramdaman ni Zachary ang panginginig ng katawan ni Charlotte at nagmamadali itong nagtanong. Sinubukan ni Charlotte ang kanyang makakaya na tiisin ang matinding sakit habang binibigkas sa nanginginig na boses, ang sugat ko masakit. Nasaan si Reyna? Hihilingin ko sa kanya na pumunta kaagad. Pagkasabi noon, dali-daling lumabas si Zachary para hanapin siya. Pagkaraan, pumasok si Reyna sa silid at agad na inisikaso ang sugat ni Charlotte. Gayunpaman, ginawa niya huwag magpatuloy sa anumang iba pang paggamot. Habang pinipigilan ang kanyang mga pagdududa, sinubukan ni Charlotte na magtanong ng mahinahon, Dr. Langan, nasuri mo na ba? May iba pa bang problema sa akin? Bukod sa trauma sa iyong likod at paa, wala pa akong nakitang ibang problema sa ngayon. Pagkatapos patuloy na tanong ni Reyna, Miss Wind, may nararamdaman ka bang discomfort kahit saan? Kailangan mong sabihin sa akin kaya ko maaaring tretuhin ka ng naaayon. Masakit ang braso na ito, itinaas ni Charlotte ang kanyang kanang kamay ng husto. Ang sakit kasi sa pulso dati, ngunit ngayon ay hindi lamang ito kumalat sa siko, ito ay dahan-dahan din na naglalakbay paitaas hanggang sa aking utak. Aayusin ko na masuri ka kaagad. Agad na utos ni Reyna, mag-x-ray ka kung siya ay may nabali na buto. Huwag kang mag-alala, si Reyna ay isang mahusay na doktor, tiyak na mapapagaling ka niya, sabi ni Zachary nang may katiyakan. Oo, tumango si Charlotte. Pagkatapos, sinabi ni Ben, na nakatayo sa labas ng ward, na mayroon siyang mahalagang iuulat kay Zachary.
Aalis ako sandali at sasamahan kita mamaya. Hinalikan ni Zachary si Charlotte sa noo at nagmamadaling umalis. Pagkasara ng pinto, tinanong ni Charlotte si Reyna sa mahinang boses, "Dr. Langan, wala ba talagang may mali sa akin?" Saglit na natigilan si Reyna, saka nag-aalalang nagtanong, "Miss Wind, so far I have na nagsagawa ng iba't ibang pagsusuri sa iyo at wala pa akong nahahanap na problema. Naghihirap ka ba mula sa anumang iba pang mga pinsala? Kailangan mong sabihin sa akin." "Hindi, pero masakit ang braso ko." Nagsimulang mag-isip si Charlotte kung paranoid ba siya dahil wala nang ibang nahanap si Reyna at walang mali din sa mga pagsusuri niya. Marahil, ang iniksyon na iyon ay para lamang patulugin siya at ito ay hindi seryoso. Ang pananakit ng kanyang braso ay maaari ding maging resulta ng pagkakatama, at ito ay gagaling pagkatapos ng ilang oras. Para naman sa mga sandaling nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon dahil sa sakit, maaaring dahil iyon sa pagkabigla. "Don't worry, I'll arrange for you to examine right away. It'll be fine," panatag na sambit ni Reyna. "Sige, salamat." Nang makaramdam ng pagkapagod, napasando si Charlotte sa kama habang napapansin ang sakit sa kanyang braso na unti-unting nawawala palayo. "Ang pag-atake ko kahapon ay tila tumagal ng napakatagal, samantalang ito ay 1 minuto lamang o 2 ngayon. Tiyak na mukhang nag-o-overthink ako. Siguro wala na talagang ibang problema at gagawin ko ganap na gumaling sa loob ng ilang araw." Habang nasa kanyang pag-iisip, dahan-dahang nakatulog si Charlotte. Pagkatapos ay pinasok siya ni Reyna at itinulak siya para sa x-ray ng kanyang braso. Hindi nagtagal, bumalik ang mga resulta. Maayos ang mga buto ng kanang braso ni Charlotte, gayunpaman, may ilang pinsala sa kanyang mga kalamnan. Iyon ay maaaring ang sanhi ng kanyang sakit, ngunit higit sa lahat ito ay mula sa sobrang pagkabigla niya na naranasan. Pagkatapos ng kanyang pagsusuri, isinulat ni Reyna ang mga ito sa ulat ng pagsusuri. Kabanata 505. Bumisita si Zachary kay Henry, na ang kalagayan ay nanatili pa ring tulad ng dati. Minsan, gagawin niyang maging gising, habang ang iba pang mga oras siya ay hihimatayin. Ang kanyang kalagayan ay hindi lumala, at hindi rin ito nakakuha na mas mabuti. Sinabi ng dumadating na manggagamot ni Henry kay Zachary na sa katunayan, hanggat ang kanyang kondisyon ay hindi lumalala, siya ay maituturing na nagpapatatag. Bilang karagdagan, dahan-dahan din niyang maibabalik ang kanyang sariling kalusugan hanggat nakatanggap siya ng paggamot. Nakahinga ng maluwag si Zachary dahil naniniwala siyang ilang oras na lang bago magising si Henry, at ito ay malapit na. Kung malalaman ni Henry ang magandang balita, tiyak na matutuwa siya. Hindi na makapaghintay si Zachary na magsimulang maghanda para sa kasal dahil nais niyang ibigay kay Charlotte at sa mga bata ang isang ligtas at masayang tahanan. Ilang sandali pa, personal na tinawagan ni Johan si Zachary nang may lumabas sa kumpanya at siya ay kailangan niyang pumunta doon at alagaan ito. Nang bumalik si Zachary sa kumpanya, hindi na siya aloof at mayabang tulad ng dati, ngunit sa halip, medyo approachable siya. Sa sandaling pumasok siya sa gusali ng opisina, ang mga security guard at receptionist ay tumayo sa dalawang tuwid na hilera habang magalang na binabati siya, "Magandang umaga, Mr. Nock." "Magandang umaga sa lahat," tumugon si Zachary sa hindi pa nagagawang paraan. Natigilan ang lahat sa lugar. Ang mataas at makapangyarihang si Zachary, na palaging kumkilos ng labis na mayabang at tila hindi kinikilala ang sinuman, ay hindi kailanman tumugon. At ngayon, naguguluhan sila na siya talaga ang nagkusa para batiin sila. Nagkatinginan ang mga staff na hindi makapaniwala at nagtaka kung mali ba ang narinig nila. Hindi kaya nag-iba ang ugali ni Mr. Nock pagkatapos ng ilang araw na hindi pumasok sa opisina. Nataranta ang lahat nang makita ang ngiti sa mga labi ni Zachary habang papasok siya sa elevator. Alam ni Ben ang nangyayari at masaya siya para kay Zachary. Sa wakas, ang pagiging palakaibigan niya ay parang isang malaking iceberg na natunaw, at ang tila imposible naging posible. Pagdating nila sa opisina ng presidente sa level 68, si Lucy at ang iba pang staff, na nandoon na naghihintay sa entrance ng elevator, ay yumuko at binati si Zachary,
"Good morning, Mr. Noct." "Good morning everyone, you've worked hard. Breakfast is on me today, so go to level 17 and order whatever you like," casual na tugon ni Zachary. Ang lahat ay lubos na nagulat. Si Mr. Noct ba ito? Ang malamig, walang awa, mataas at makapangyarihang si Mr. Noct. Kumunot ang noo ni Zachary, para saan ba ang lahat ng nakatayo sa paligid? "Hindi niyo ba narinig ang sinabi ko?" "Oo, naririnig ka namin." Agad namang tumanggo ang lahat ng sekretarya. "Salamat, Mr. Noct." Si Lucy ang pinakamabilis na sumagot. "Salamat, Mr. Noct." Sumunod ang lahat at nagpasalamat kay Zachary. "Sige, huwag niyong hayaang maapektuhan ang inyong trabaho. Magpalat-palat at pumunta sa iba't ibang grupo." Nagdagdag siya ng isang salita ng pag-iingat. "Oo." Lahat ay bamulong at yumuko ng may paggalang. Habang naglalakad si Zachary sa opisina, iniulat ni Lucy sa kanya ang ilan sa mga usapin ng kumpanya na nangyari sa linggong iyon. Mr. Noct, si Mr. Sturck, Mr. Murphy and Mr. Wright are waiting for you in the meeting room. Si Zachary ay naging abala sa mga usapin ng pamilya sa loob ng ilang araw at hindi pumunta sa kumpanya. Kahit na araw-araw niyang napagmasdan ang lahat ng mga dokumento, gayunpaman, maraming trabaho ang nakatambak. Sa sandaling pumasok si Zachary sa meeting room, tumayo kaagad si Mr. Sturck at ang iba pa at binati, "Mr. Noct. Magandang umaga sa lahat," mangyaring umupo. Then with a gesture, nagpatuloy si Zachary, "Wala pa sa inyo ang kumain na ng almusal, tama? Hindi ko rin nakuha ang akin, tayo ba?" Nagkatitigan ang iilang director habang iniisip kung mali ba ang narinig nila. O marahil, ay si Zachary indirectly implying something. "Ben," sambit ni Zachary. "Oo." Humakbang si Ben. "Pakiusap sa level 17 na maghanda ng almusal at ipadala sila dito." Napatingin si Zachary sa kanya na manood at makipag-usap sa mga direktor ng casual. "I've troubled you this few days. Habang inaasikaso kung mahalaga ang pamilya ko, ikaw ang mag-aalaga sa kumpanya." "Walang problema, walang problema." Ang mga direktor ay medyo naguguluhan dahil sila ay mas takot kaysa karaniwan. Nagtaka sila kung ano ang hidden agenda ni Zachary. "Mr. Noct, maayos ba ang lahat sa bahay?" Alam ni Johan ang tungkol sa kalagayan ni Henry at naisip niya na maaaring may nangyari sa kanya, kaya nga sinubukan ni Zachary na humingi ng tulong sa kanila. Lahat ay maayos. Sa pagsasalita tungkol sa pamilya, hindi napigilan ni Zachary na magsalita ng nakangiti. "Sa ilang araw, iaanunsyo ko ang ilang magandang balita." Magandang balita. Laking gulat ng mga direktor nang marinig iyon. Hindi lang kumpanya ang nakaharap ng ilang problema, kahit si Henry ay matagal nang hindi nakita. Ano kayang magandang balita ito? Malalaman niyo pagdating ng panahon. Isang pilyong ngiti ang pinakawala ni Zachary saka siya nagsimulang magtanong ng mga bagay na may kinalaman sa trabaho. Ang ilang mga shareholder ay agad na nag-highlight ng ilang mahahalagang kaganapan na nangyari sa nakaraan ilang araw. Ang pinaka nakakabagabag ay pagkatapos ilunsad ang mga bagong teknolohikal na produkto, ay may ilang mga problema na nagsimulang bumangon. Sa mahigit 30 customer sa buong mundo na sabay-sabay na nagsasampa ng mga reklamo, ang problemang ito ay naging trending topic na kumalat sa lahat ng dako. Bilang resulta nito, nagkaroon ng maraming atensyon ng media sa bagay na iyon. Natatakot sila na kung naroon walang anumang makatwirang paliwanag na ibinigay sa publiko, makakaapekto ito sa kanilang reputasyon sa masamang paraan. Matapos suriin ni Zachary ang impormasyon tungkol sa bagay na iyon, walang pakialam siyang nagsalita. "Kamakailan lamang, ginagamit ko ang partikular na produkto at walang anumang problema dito. Pumunta at suriin kung ang mga customer na nagreklamo ay konektado sa anumang paraan." Sa sandaling iyon, ang mga shareholder ay lumingon at tumingin kay Johan habang siya ay tumugon. "Ako rin ay pinaghihinalaan kung sinasadya nilang magsampa ng mga reklamo, kaya't inimbestigahan ko ang grupo ng mga customer. Sa ngayon, wala akong nakitang hindi kapanipaniwala tungkol sa kanila. Maaaring kailanganin mong kumilos upang malaman ang hidden agenda sa likod ng usaping ito."
Tinaasan ni Zachary ng kilay si Bruce at sinabing, narinig mo ba iyon? Tumango si Bruce at sumagot, naiintindihan. Sisiyasatin namin kaagad ang bagay na ito. Payagan ang public relations crisis na humarap sa media. I'll come up with a solution kapag natanggap ko ang resulta ng pagsisiyasat mula sa pangkat ni Bruce. Tiningnan ni Zachary ang mga petsa at tinanong si Bruce, 3 araw ba maging sapat? Oo, gagawa ako ng isang detalyadong ulat ng pagsisiyasat sa loob ng 3 araw, sagot ni Bruce. Ang lahat ba ay nasisiyahan? Napatingin si Zachary sa mga shareholders. Kami ay nalulugod na si Mr. Noct ay aayusin ang bagay na ito. Nakahinga ng maluwag ang ilang shareholders. Ang dami lang nilang kayang gawin at maraming nakakalito na isyu na kailangang ayusin ni Zachary. Kung tutusin, napakamaparaan niyang tao. Sa ganoong kapangyarihan, anumang problema ay maaaring malutas hanggat nasa paligid siya. May iba pa bang problema? Sunod-sunod na inaayos ni Zachary ang mga bagay-bagay. Ang mga bagong binuo na intelligent na produkto ay natigil sa isang yugto. Nagpakita si Johan ng disenyo ng VR program sa kanyang laptop. Ang serye ng mga produkto na ito ay orihinal na inilaan para sa edukasyon ng mga bata na mga layunin. Gayunpaman, may ilang mga problema ngayon na hindi malulutas. Nilapit ni Zachary ang laptop sa kanya habang sinulyapan niya ito ng mabuti, pagkatapos ay sumimangot siya, nakapagbigay na ako ng aking feedback tungkol sa proyektong ito dati, bakit hindi pa ito nare-resolve? Ang departamento ng R&D ay naging isang blind spot. Maingat na ikinwento ni Johan ang kaugnay na teknikal na problema. Matapos pakinggan iyon, inisave ni Zachary ang lahat ng impormasyon at sinabing, babalik ako at pag-aaralan ang mga ito ngayong gabi, at bibigyan kita ng sagot bukas ng umaga. Sige, salamat Mr. Noct. Iyan ay mula sa aking tabi. Nakahinga ng maluwag si Johan. Sige, tumango si Zachary at tumingin sa iba. Paano ang iba pa? Si Theo, na namamahala sa merkado ay nagsabi, ang merkado ng Divine Corporation ay palaging stable, kaya walang anumang mga problema sa pangkalahatan. Gayunpaman, ngayon ay nahaharap tayo sa isang krisis. Go on, naiinip na tugon ni Zachary. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, maingat na sinabi ni Theo, nakatanggap ako ng balita na ang Lindbergh Corporation ay pumunta at papasok sa domestic market. Natatakot ako na sila ang maging pinakamalaki nating mga katunggali. Ano, papasok ang Lindbergh Corporation sa domestic market? Nang marinig iyon, iilan sa mga shareholder ang nataranta. Sa paglipas ng mga taon, na monopolyo ng Noct Group ang merkado ng Asian Pacific at nirerango ang nangunguna, na ang Lindbergh Corporation lamang ang kanilang katunggali. Sa kabilang banda, ang Lindbergh Corporation ay nakatuon lamang sa European market dati, at bilang resulta nito, walang anumang salungatan sa pagitan nila at ng Noct Group. Gayunpaman, sa ngayon, naisip nilang pumasok din sa domestic market. Ang pamilya Noct at ang pamilyang Lindbergh ay palaging pinakadakilang magkatunggali ng isa't isa, at mayroon kahit na isang away sa pagitan ng kanilang mga nakaraang henerasyon. Higit pa rito, ang maalamat na si Mr. L, na namamahala sa Lindbergh Corporation, ay kilala bilang walang awa at gagawin ang lahat para makamit ang kanyang layunin. Bukod doon, ang Lindbergh Corporation ay minsan nang nasangkot sa kriminal na underworld noong una silang nagsimula. Kung sila ay lalaban sa Noct Group, hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanila. Tinitigil ng iilang shareholder si Zachary habang hinihintay ang kanyang sagot. Galit na bulalas ni Zachary, huwag kayong matakot sa mga bagay na mangyayari pa. Laging may solusyon sa isang problema. Kami, ang pamilyang Noct, ay walang dapat ikatakot. Oo, kahit na mabilis ang kanilang mga tugon, hindi maiwasan ng mga shareholder na mag-alala. Ang kanilang pinuno, si Zachary, ay isang business whiz, na nagpapatakbo na ng isang pandaigdigang negosyo sa murang edad. Para naman kay Mr. L mula sa Lindbergh Corporation, kahit na nagsimula pa lang siyang magkaroon ng kapangyarihan nitong mga nakaraang taon, ang kanyang etika sa trabaho ay kilala na mabisyo at walang humpay.
Nanginginig sa takot ang mga tao kapag narinig nila ang kanyang pangalan dahil nasangkot na siya sa iilang nakakagulat na mga pangyayari sa mundo ng negosyo. Bukod dito, dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, ang Knock Group ay talagang pinakamalaki sa Lindbergh Corporation na karibal. Itong ilang taon na ang Divine Corporation ay pumasok pa lamang sa domestic market, at bago ang kumpanya ay nakakuha ng katatagan, ang Lindbergh Corporation ay gumawa na ng kanilang hakbang upang labanan ang Divine Corporation. Tama si Mr. Noct. Hanggat nandyan si Mr. Noct, hindi na tayo dapat mag-alala, sabi ni Johan na nakatitiyak, may tiwala kami kay Mr. Noct. Oo, Sumang-ayon ang lahat. Dumating na ang almusal. Sa sandaling iyon, dinala ni Lucy at ng ilan sa level 17 na waiters ang ilang masasarap na almusal. Mag-almusal na kayo. Tumayo si Zachary at pumunta sa washroom. Matapos makita kung gaano siya kakalmado, mas napanatag ang loob ng mga shareholder. Gayunpaman, na-curious pa rin si Theo habang pansamantalang nagtanong kay Ben, Mr. Ben, kumusta ang project namin ni Cinder? Umuunlad ba ang pangkat? May ideya ka ba? It's in progress, nakangiting sagot ni Ben. Naiintindihan niya ang ikinababahala ni Theo. Kahit na ang Cinder Group ay hindi kasing lakas, sila ay namuhunan sa napakalaking proyekto kasama nila. Kung ito ay wawakasan dahil sa personal na mga kadahilanan, ang Divine Corporation ay makararanas din ng matinding pagkawala. Higit pa rito, kung magkakaroon sila ng away sa Cinder Group, posibleng makipagsanib puwersa sila sa Lindbergh Corporation. Magdudulot iyon ng malaking banta sa Divine Corporation. Ang pagkakaroon ng kasosyo sa negosyo ay maaaring hindi isang malaking bagay, ngunit kapag ang kasosyo ay sumali sa panig ng karibal, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging mabigat. Mapanatag na sinabi ni Johan, huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito, Mr. Murphy. Ang Blackwoods ay kaibigan na ng Noct sa loob ng 3 henerasyon. Higit pa rito, tinatrato ni Mr. Blackwood ang matandang Mr. Noct bilang pamilya. Kahit na may mga pagbabago sa usapin sa trabaho, hindi ito makakaapekto sa relasyon ng dalawang pamilya. Mabuti kung ganoon, mabuti iyon, tumanggo si Theo sa kanyang ulo. Sa sandaling iyon, bumalik si Zachary mula sa banyo at nag-almusal kasama ang mga shareholder. Si Johan ay nagsimulang makipag-usap ng casual sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa bagong pagbuo ng produkto. Kamakailan lang, nagkaroon siya na gumawa ng bagong produkto para sa mga sanggol at walang inspirasyon dahil natigil siya sa disenyo. Sinabi ni Zachary kay Johan na ipadala sa kanya ang impormasyon sa pamamagitan ng email, at susuriin niya ito kapag bumalik siya ng bahay sa gabing iyon. Pagkatapos ng pulong, bumalik sa kanilang trabaho ang ilang shareholders. Bumalik si Zachary sa kanyang opisina para pumunta sa pamamagitan din ng ilang mga dokumento. Inihanda siya ni Ben ng ice wine at bumantong hininga, tulad ng iyong inaasahan. Nag-alala si Mr. Murphy sa iyong relasyon kay Miss Blackwood at natatakot na kung maabala ang proyekto, ay maaapektuhan nito ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang kumpanya, na maaaring humantong sa mas malaking kahihinatnan. Tahimik na sinabi ni Zachary, para sa kanya na nagpakita ng labis na pag-aalala, nangangahulugan ito na kinukuha niya ang kanyang trabaho ng seryoso. May iba pa ba? Wala na. Inabot ni Ben sa kanya ang ice wine, saka nag-aalalang nagtanong, gusto mo bang pumunta ako at alamin ang higit patungkol sa Lindbergh Corporation? Ngumiti si Zachary at sumagot, narinig ko na ang balita tungkol sa kanila noong pumunta ako sa washroom kanina. Totoo na ang Lindbergh Corporation ay pumapasok sa domestic market at ang unang hintuan ay H-City. Natigilan si Ben. Ha? Sinasadya ba nila? Alam nila na ang H-City ay ang teritoryo ng Divine Corporation. Sinusubukan ba nilang pagnakawan tayo? Masungit na tugon ni Zachary. Ang pamilyang Brown ay humihila ng mga string upang tulungan silang makuha ang timog na lugar ng dagat. Habang si Hector ay sumali sa pamilyang Brown, ang mga Brown ay sumali sa pamilyang Lindbergh. Sa huli, nakikinabang ang Lindbergh Corporation mula sa lahat ng iyon, kaya tiyak na gagawin nila ito. Bakit gusto nila ang bahaging iyon ng dagat? Mukhang hindi maintindihan ni Ben.
Maraming proyekto ang maaaring e-develop sa lugar na iyon, kahit na ang malalaking pamumuhunan ay mapanganib, ang balik ay napakalaki rin. Patuloy ni Zack Airy, "The reason why I didn't develop the sea, ang lugar sa unang lugar ay dahil iniisip kong patatagin ang iba pang mga industriya bago iyon. Ang aking pangunahing focus ay ang teknolohikal na industriya pagkatapos ng lahat." Kumunat ang noo ni Ben habang puno ng pag-aalala ang mukha nito. Nagkaroon ng malalim na alitan sa pagitan ng mga nakaraang henerasyon ng pamilya Lindbergh at ng pamilya Noct. Kahit na ang mga kasalukuyang henerasyon ay iniisip ang kanilang sariling mga negosyo, kung ang parehong pamilya ay magkalaban at ibalik ang nakaraan. Nag-aalala ako na ang sitwasyon ay hindi makontrol. Hindi tayo aatake hanggat hindi tayo inaatake. Gayunpaman, kung sasalakayin nila tayo. Pumikit si Zack Airy at galit na sinabi, "Talagang sisirain ko sila." Pagkaalis niya ng kumpanya kinahapunan, dumiretso si Zack Airy sa Kindness Hospital. Mas mabuti na ang pakiramdam ni Charlotte ngayon. Matapos ang isang buong araw na pagkakaidlip, nakaramdam ng panghihina ang kanyang katawan at ang kanyang mukha ay lubos na mapotla. Wala siyang episode noong araw na iyon, kaya medyo kalmado ang kanyang kalooban. Pagdating sa kanyang ward, nakita ni Zack Airy si Charlotte na nakatayo sa tabi ng bintana habang siya ay tahimik na nakatingin sa ulan sa labas ng bintana. Palihim nitong naglakad patungo sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Palibhas ay nagulat, napakalaki ng reaksyon niya nang iwagayway niya ang kanyang kamay, nadama po ang kamao sa ulo nito. Thud! Isang mahinang tunog ang naglakbay sa buong silid. Nang makita ni Charlotte na si Zack Airy iyon, agad niyang hinawakan ang mukha nito sa kanyang mga kamay at humingi ng tawad, I'm sorry. Hindi ko alam na ikaw iyon. Masakit ba? Buti na lang at wala kang hawak na kutsilyo, baka mabahiran ka ng dugo." Kinurot ni Zack Airy ang pisngi habang hindi pinapansin ang sakit. I'm sorry. Labis na nakonsensya si Charlotte habang marahang hinihimas ang kanyang namumula at namamaga na noo. Bigla niyang napansin na may malalim na marka sa leeg nito. Ang sugat ay tila malambot at kung saan-saan sa paligid ay nabugbog. "Oh God, anong nangyari dito? Paano ka nakagat ng ganyan? Sino ang kumagat sa'yo?" Tanong ni Charlotte na galit na galit. Nanatiling tahimik si Zack Airy habang nakasmirk sa kanya. "Ako ba? Seryoso ka?" Nanlaki ang mga mata ni Charlotte sa takot. "Akala ko naging vampira ka kahapon. Medyo sumipsip ka ng dugo sa akin." Si Zack Airy na hinaplos ng daliri niya ang labi niya. "I'm sorry." Si Charlotte ay nakaramdam ng guilt kaya agad na namula ang kanyang mga mata. Ganyan ang pagkagat at pagkabugbog sa kanyang leeg, at kahit na binibigyan siya ng namamagang bukol sa kanyang noo ngayon. Hindi niya namalayan kung gaano siya nakakatakot sa galit na kalagayan niya. Kung noon pa lang ay sinakal na niya ito. Bakit ang bait at malambing niya ngayon? "So, paano ka dapat parusahan?" Diretsyong sabi ni Zack Airy at nagkunwaring tumutunog ng mahigpit. Ay medyo natarante si Charlotte at tinignan siya ng may puppy eyes. "Ako ang may kasalanan." Pagkatapos, pumikit siya at iniunat ang kanyang leeg habang binibigkas, "Sige, kagatin mo ako." Naalala niya na siya ay mapaghiganti at hinding-hindi niya hahayaang madaling dumausdas ang mga bagay-bagay. "Sige." Dahan-daang gumalaw si Zack Airy at kinagat ang kanyang leeg gamit ang kanyang mga ngipin. Isang malambot na pagdampi ang naramdaman niya, parang isang balahibo ang marahan na humahaplos sa kanyang leeg. Pagkatapos ay sinabayan pa ng isang bugzo ng kuryente na kumakalat sa buong katawan niya. Naghintay si Charlotte ng ilang sandali ngunit hindi siya kinagat ni Zack Airy ng totoo. Panunukso niya itong hinalikan mula sa leeg sa kanyang pisngi, tainga, balikat at collarbone sa halip. Itinagilad ni Charlotte ang kanyang ulo at hingal na hingal habang hinahayaan niya ang sarili na kainin ng kanyang nagniningas na halik. Bahagyang nanginginig siya habang puckered ang kanyang mapupulang labi at hinalikan siya pabalik. Agad na tumaas ang temperatura sa silid nang maging mainit at nagniningas ang kapaligiran. Parang ang pagsinta ay sumabog sa isang nagniningas na apoy.
Sa labas ng ward, lumingon si Ben kay Marino na nakatalagang nagbabantay sa pintuan at sinabing, "Ikaw ba? Alam kung ano ang gagawin." "Oo, hindi ko hahayaang may mang-istorbo kay Mr. Noct." Nasanay na si Marino sa ganoong eksena at hindi na siya namumula tulad ng dati. Tumaas ang temperatura sa loob ng silid habang nagmumula ang init sa kanilang magkabilang katawan. Habang nasa loob isang espasyo kung saan silang dalawa lang ang nag-e-exist, at mahigpit silang nagyakap sa isa't isa habang magkadikit ang kanilang mga kaluluwa. Sa isang sandali ng labis na kaligayahan, kinagat ni Zachary ang tenga ni Charlotte at nagutos, "Yakapin mo ako ng mahigpit." Napakapit sa bewang niya si Charlotte habang nananaginip itong nakatingin sa kanya. Damang-dama niya ang mainit at nag-aalab nitong emosyon na sumisigaw sa paligid niya habang nakatitig sa matinding ngunit mapagmahal nitong mga mata. Biglang tumulo ang luha sa kanyang mukha dahil sa sobrang saya at kasiyahan. Gayunpaman, sinubukan niyang takpan ito ng mapusok na halik. Hinalikan siya ni Zachary at ibinulong sa kanyang tenga, "Silly girl. We will be very happy together." Alam niyang insecure siya, at nag-aalala tungkol sa maraming bagay at palaging nag-aalala. Sa makatuwid, gusto lang niyang ibigay sa kanya ang lahat. Pag-ibig, kasal at tahanan. Hanggat ito ay isang bagay na inaasahan niya, ibibigay niya ito sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pagkatapos, habang si Charlotte ay nakayakap at nakatulog sa mga bisig ni Zachary, hinaplos niya ang buhok nito ng marahan na nakatitig sa kanya ng malambing. Tila kulang siya sa tulog gaya ng naramdaman niya kanina na inaantok nitong mga nakaraang araw. Noong una siyang dumating, sinabi sa kanya ni Reyna na kalmado siya noong araw na iyon at walang anumang abnormal sa kanya. Bukod sa tulog at tulala, halos wala pa siyang nakakain. Siguradong pagod siya at takot na takot. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang bigyan siya ng higit na katiyakan at pangangalaga upang mailabas siya sa kadiliman minsan at para sa lahat. "Escort, ayokong manatili sa ospital. Gusto ko nang umuwi." Biglang mahinang bulong ni Charlotte. Sige, iyon din ang inilaan ni Zachary para sa kanya. Maging ang isang normal na tao ay mababaliw pagkatapos gumugol ng maraming oras sa isang ospital. Hinihintay ka ng mga bata sa bahay at gaganda rin ang pakiramdam mo pagkabalik mo. Hinalikan ni Zachary si Charlotte sa forehead at nagpatuloy, "Maaari kang matulog ng kaunti. Pupunta ako at kakausapin ng isang tao na gagawin ng mga kinakailangang pagsasaayos." "Sige." Pumikit si Charlotte at tumango bilang tugon. Tumayo si Zachary at nagbihis, pagkatapos ay lumabas siya at sinabihan si Ben na ayusin ang mga pag-aayos para sa kanyang pag-discharge. Kasabay nito, nasa telepono si Ben habang nagmamadaling nagsambit. Sa tamang panahon, ang tatlong bata ay tumawag para sabihin na gusto nilang bisitahin ang kanilang mommy. "Dapat ba natin silang paghintayin sa bahay?" "Oo, makakarating tayo sa bahay sa loob ng 1 oras, tumango si Zachary. Sige, agad na ipinadala ni Ben ang mensahe. Sa kabilang dulo ng tawag, tuwang-tuwa ang tatlong bata matapos matanggap ang balita, kay Ben na nag-vibrate ang eardrum sa malakas na ingay. Ibinaba ni Ben ang kanyang cellphone at tumingin kay Zachary na may pagtataka. "Magiging maingay pagdating natin doon mamaya. Iyan ay mabuti. Ito ay magiging masigla," napangiti si Zachary. "Totoo yun, pupunta ako at aayusin kaagad." Nakangiting sambit ni Ben at umalis. Nilingon ni Zachary ang ulo at tumingin kay Charlotte na nasa kama. Pagkatapos ay kinausap niya si Reyna, "Tingnan mo." Pagkatapos niya, "Pupuntahan ko si Lolo." Tumango si Reyna at sumagot, "Sige, huwag kang mag-alala." Pagdating sa ward ni Henry, napansin ni Zachary na naroon din si Taylor. Kasama si Spencer, binibisita niya si Henry at naglalakad lang sila palabas ng ward. Nang may sasabihin pa sana si Taylor ay nasulyapan niya si Zachary at binati agad, "Zachary, nandito ka." "Mr. Blackwood, salamat sa pagbisita muli kay Lolo." Magalang na tugon ni Zachary. "Babalik ako sa F-Nation bukas, kaya napagpasyahan kong pumunta at bisitahin si Mr. Noct."
Napatingin si Taylor kay Zachary at patuloy na nagtanong, libre ka ba ngayon? Pwede ba tayong mag-usap? Kailangan kong magmadaling umuwi pagkatapos makita si Lolo. Napatingin si Zachary sa kanyang relo. Then don't let me hold you back. I'll make a move first, goodbye. Walang magawang sambit ni Taylor na may kasamang mahigpit na ngiti. Paalam. Gumawa ng paraan si Zachary habang pinapanood siyang umalis. Bumalik si Spencer matapos ihatid si Taylor sa labas, pagkatapos ay kumunat ang kanyang mga kilay at sinabing, Mr. Zachary, Mr. Blackwood mean no harm, bakit kailangan mo siyang itakwil? Seryosong tugon ni Zachary, walang silbi ang makipagtalo pagdating sa ilang mga paksa. Kapag bumuti na si Lolo, bibigyan ko ng masusing paliwanag ang Blackwoods. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Spencer. Siguro hindi iniisip ni Mr. Blackwood na pag-usapan ang mga bagay na iyon. Nang makitang nag-aalangan siya kanina, hindi ko maiwasang maramdaman na may importante siyang sasabihin. Kahit meron, wala namang kinalaman sa akin, di ba? Mataray na sagot ni Zachary habang naglalakad sa isolation room para magpalit ng damit. Napabuntong hininga si Spencer at nanatiling tahimik. Si Henry ay nasa medyo maayos na kalagayan ngayon. Sa sandaling pumasok si Zachary, bahagyang bumukas ang kanyang mga mata habang tinignan niya ito ng mahina. Pagkatapos, sa napakalaking pagsisikap, inabot niya ang kanyang kamay sa kanya. Lolo, lumapit kaagad si Zachary at hinawakan ang kamay niya. Huwag kanselahin, ang pakikipag-ugnayan, matigas na sabi ni Henry. Napakahina ng boses niya dahil nahihirapan siyang huminga. Kahit ilang salita pa lang ang sinabi niya, gagawin niya simulan ang paghinga para sa hangin. Gayunpaman, malakas ang pagkakahawak niya habang nakahawak siya sa kamay ni Zachary, na parang siya ay sinusubukang ipaalala kay Zachary ang kahalagahan ng bagay na iyon. Napakunot ang noo ni Zachary habang napunit. Ayaw niyang mabalisa si Henry, ngunit sa parehong oras, ayaw din niyang sundin siya. Kaya lang, focus on your recovery now, pag-uusapan natin kapag gumaling ka na. Kabanata 510. Nang marinig ang mga salitang iyon ay napaisip si Zachary. Alam niyang sinabi lang ni Spencer ang lahat ng iyon para sa kanyang kapakanan. Noong bata pa si Zachary, nalaman niya na kailangan niyang makita ang malaking larawan at gumawa ng mga desisyon para sa higit na kabutihan. Ganyan siya noon pa man, at iyon ang naging dahilan niya para lumago ng ganoon kalaki ang Divine Corporation sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nanag sa kanyang ulo sa oras na iyon. Sabik siyang bigyan ng bahay si Charlotte at ang mga bata at maghagas ng malaking kasal. Sa katunayan, hinahangaan niya ito ng grabe na ayaw na niyang maghintay hanggang magising si Henry. Ang katotohanan, gayunpaman, ay nagbabala sa kanya. Malubha ang sakit ni Lolo. Gayunpaman, iniisip pa rin niya ang lahat ng mga bagay na ito. Ginamit pa niya ang kaunting lakas niya at kailangang ipaalala sa akin ng paulit-ulit na hindi ko hahayaang manalo ang Lindbergh Corporation. Maaaring bitawan ni Zachary ang anumang bagay maliban sa Lindbergh Corporation. Iyon ay isang bagay na tinanggihan niya na makipag-kompromiso. Ang pamilya Noct at ang pamilyang Lindbergh ay magkaaway. Impyerno, ang pamilya Lindbergh ang dahilan na namatay ang mga magulang ni Zachary sa murang edad. Ang sama ng loob mula sa nakaraang henerasyon ay nalutas na sa kanilang henerasyon, at nalutas na nila ng kaunti o wala ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa mula noon. Gayunpaman, ang pamilya Lindbergh ay muling sumunod sa pamilya Noct, kaya natural, na kinailangan ni Zachary ilabas lahat sa digmaang iyon. Iyon din ang dahilan kung bakit kailangan niyang isantabi ang magandang imahe sa kanyang isipan at ipagpaliban ang lahat. Mr. Zachary, ikaw ang tanging pag-asa ng pamilya Noct. Mangyaring huwag hayaan ang iyong lolo, sabi ni Spencer bago niya itinagilid ang ulo niya at bumalik sa kwarto. Tumalikod na si Zachary para umalis. Ilang minutong biyahe lang iyon, ngunit libu-libong mga naisip amang tumatakbo na sa isip niya. Ang pamilya Noct ay nahaharap sa panloob na kaguluhan pati na rin sa panlabas na mga banta. Ang ating mga kaaway ay nasa lahat ng dako, at kailangan kong isantabi sandali ang romansa.
Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay trabaho. Maiintindihan naman ni Charlotte yun, di ba? Mr. Noct, handa na ang lahat, ulat ni Ben. Okay, bulong ni Zachary bago siya pumasok sa ward. Nagpalit na ng damit si Charlotte pagkatapos. Mukha pa rin siyang mahina, ngunit masaya siya dahil alam niyang makikita na niya ang kanyang mga anak at malapit na. Let's go home, sabi ni Zachary habang inaabot niya ang kamay niya. Inilagay ni Charlotte ang kamay niya, at ngumisi sila habang nakatingin sa mata ng isa't isa. Hinubad ni Zachary ang kanyang coat at ibinalot sa kanya bago sila sabay na lumabas ng ward. Sumunod sina Ben at Reyna kasama ang iba pang security guard at medical staff. Ang aura na pinaliliwanag niya ay napalingon sa bawat pasyente sa ospital at sa kanilang mga pamilya para tumitig. Ang mga pasyente ay tumabi ng kinakabahan upang gumawa ng paraan. Bumuhos ang ulan, kaya may hawak na malaking payong ang security guard hanggang sa sasakyan. Sila ay pinuprotektahan sina Charlotte at Zachary mula sa ulan at hangin. Binuhat ni Zachary si Charlotte sa kotse saka tinulungan siyang patuyuan ang kanyang buhok. Nakahinga si Charlotte sa kanyang mga bisig. Maya-maya ay nakatulog siya. Natutulog na naman siya, bulong ni Zachary habang hinahawakan ang noo nito. Wala siyang lagnat. Bumulong si Zachary kay Reyna, "What's going on? She's been sleeping a lot over the past 2 days. Malamang napagod lang siya. Malamang na natakot siya para makapagpahinga ng maayos nitong mga nakaraang araw." Mahinang sagot ni Reyna, "Plus, she's medicated, so she's sleeping more lately. She should revert to her old na sarili sa loob ng ilang araw." Mahigpit na hinawakan ni Zachary si Charlotte sa kanyang mga bisig. Hinaplos niya ng mahina ang mga balikat nito para tulungan siyang gumaling na matulog. Nakayakap si Charlotte na parang bata. Maya-maya ay nakatulog siya. Medyo kinabahan si Zachary dahil naramdaman niyang may kakaiba sa kanya. Maya-maya ay napaisip siya tungkol sa kung paano pinatakbo ng mga doktor ang lahat ng uri ng pagsusuri sa kanya, ngunit wala pa ring mahanap na kahit ano. Baka siya ay pagod lang talaga at magiging maayos din sa loob ng ilang araw. Mabagal at panay ang takbo ng sasakyan para makatulog ng maayos si Charlotte. Natapos silang gumugol ng mahigit 40 minuto sa paglalakbay sa 30 minutong ruta. Naghihintay ang mga bata sa pasukan sa oras na iyon. Nang makita nilang pumarada ang sasakyan, natuwa sila kaya nauna silang tumakbo. Mabilis silang pinigilan ng mga nurse. "Mga bata, mag-ingat. Huwag sumugod hanggat hindi nakaparada ang sasakyan. Violet, nakikita mo ba sila? Kasama ba nila si Mommy sa kotse?" Si Ellie ay lumulukso at nagtiptoe upang subukang makakita ng mas mahusay. Gusto niyang tingnan kung nasa sasakyan ng mommy niya. "Hindi ko masabi," sagot ni Violet pagkatapos tumingin sa unahan. Tinted ang mga bintana, kaya hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa loob.